Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So tayo pong lahat ngayon ay nabubuhay sa time, season, at era ng God the Holy Spirit. Kaya napakahalaga na siya po ay akin pong may pakilala sa inyo mula po sa salita ng Diyos at karanasan. Dahil hindi lamang siya po ang kasama natin araw-araw. As the Lord said in John 14, verse 16 and 17, but at the same time, He is with us forever. Kaya napakahalagang siya po ay atin pong ma-recognize ng lubos at ganap. In addition, it is not by might, nor by power, but by my spirit, says God. Zechariah 4:6. And also, no one can break any yoke except the anointing. At ang salitang anointing, power, glory, ay palagi pong nakarefer sa God the Holy Spirit. Nakikita po natin ang salitang anointing in Persian 2, verse 20, and Persian 2:27. It speaks about God the Holy Spirit. At ang lahat po ng nararanasan nating manifest presence personally sa atin pong deep communion with God at sa atin pong sama-samang pagtitipon kagaya ngayon, ay walang iba kundi ang presence ng God the Holy Spirit. And sad to say, mahabang panahon na po, 100 of years or even more, na ang God the Holy Spirit po ay unrecognized. To be honest, nare-recognize lang po ang God the Holy Spirit pag pinag-uusapan po yung revival at sila po ay nakakaranas ng revival. Pero kung wala pong ganon, almost, hindi po siya nare-recognize. Kaya dahil tayo po ay nabubuhay sa kanyang time, season at era, na kung saan ang kanyang visitation po ang pinaka-greatest sa lahat. So meaning to say, pinaka-greatest, wala na pong panahon pang higit sa bisitasyong ito. Na lahat po ng greatest na mga nakalipas na mga panahon, magmula po sa Church Age hanggang sa Dark Age, 14th century onward, sa ating panahon ngayon, ay ito na po ang dakila, greatest sa lahat. Kaya by His help, God the Holy Spirit na nandito ngayon, kanina pa, ay ihatid ko po sa inyo ang katotohanan. If we decided to know the Father fully, and God the Son, so we must do the same thing with God the Holy Spirit. In 2 Corinthians 13:14, I read from the New King James Version of the Bible. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, that is God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. So dito po binanggit po ang Trinity. Ang Panginoong Jesucristo concerning His grace, ang God the Father concerning His love, and God the Holy Spirit concerning His communion, partnership, leadership, intimacy, guidance with us. Sa mahabang panahon, ang naunawaan po ng marami, ang Holy Spirit po ay isang thing, isang power, or a symbol. At yun po yung mga emblems ng God the Holy Spirit. Metaphor, or figure of speech. But the truth, He is not a thing, He is not a power, He is not a symbol, He is not a metaphor, or a figure of speech, but He is a person. He is God. He is a person. John 6:63, Jesus said, "It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life."
It is the Spirit who gives life. So, ang Diyos, Espiritu Santo daw po yung nagbibigay ng buhay because He is a person. John 14, verse 15 to 17, Jesus said, "If you love me, keep my commandments." Now watch this. "And I will pray the Father, and will give you another helper," that is God the Holy Spirit, "that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you." Dito po 2 beses binanggit ng Panginoong Jesucristo ang salitang He. The word He is a personal pronoun. It refers to God the Holy Spirit. He, because He is a person. John 16:12 to 15. Jesus said, "I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when He," do you hear that? He, it refers to God the Holy Spirit. "The Spirit of truth has come. He," do you hear that? "Will guide you into all truth. For He," do you hear that? "Will not speak on His own authority, but whatever He hears," do you hear that? He hears, He will speak. "And He will tell you things to come. He will glorify me. For He will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that He will take of mine and declare it to you." He is a person. Next, because He is a person, He speaks. Dahil siya po isang persona, siya po ay nagsasalita. Acts 8:29. Then the Spirit said to Philip, that is God the Holy Spirit, "Go near and overtake this chariot." 2 Samuel 23, verse 2. "The Spirit of the Lord spoke by me." The Spirit of the Lord spoke by me. "And His word was on my tongue." Acts 1:16. "Men and brethren, this scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke before by the mouth of David, concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus." From the Old and New Testament, maliban po sa Kristopanin, ang ibig sabihin, it is the Lord Jesus Christ who manifests Himself. Kagaya ng ginawa niya kay Abraham, si Jesus po yun, who took the form of the flesh, Kristopanin, nakipag-usap kay Abraham. Maliban po sa ganong incident, lahat na nagsasalita, from the book of Genesis to the book of Malachi, it is God the Holy Spirit. Mula doon sa book of Matthew, maliban sa Panginoon na nagsalita, at sa God the Father, na very clear sa Jordan River, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Lahat po siya, mula sa Matthew hanggang Revelation, ay God the Holy Spirit. He is a person, He speaks. Acts 13:2. Apakaganda po nito. "Now in the church that was Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul, as they ministered to the Lord." As they ministered to the Lord and fasted. Who is the Lord? Lord Jesus. They ministered to the Lord in worship, in praise. They pray, they fast. As they do that, watch this. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. The Holy Spirit said, He is a person, He speaks. Next, He intercedes. Romans 8:26. "Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses." Yung pong salitang Spirit, capital letter S,
it refers to God the Holy Spirit. For we do not know what we should pray for, but the Spirit Himself makes intercession for us, which groanings which cannot be uttered. Amen. So yung mga weeping natin, yung mga groaning natin, yung mga travail natin, that is the weeping and the groaning of God the Holy Spirit na nakatira sa atin. He is a person. He intercedes. Next, He has a mind. Romans 8:27, now He, God, who searches the hearts, knows what the mind of the Spirit is. Knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. He is a person because God the Holy Spirit has a mind. Next, He has a will. 1 Corinthians 12:11, but one and the same is Spirit, capital letter S, it refers to God the Holy Spirit, works all these things, distributing to each one individually as He wills. Do you get that? As He wills. He has a will. Next, He has intelligence. Sabi mo sa katabi mo, intelligence. 1 Corinthians 2:11, for what man knows the things of a man except the spirit of the man. Yung salitang spirit, small letter S, yung po yung ating spirit, that is spirit of the man, small letter S, which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Yung pong S, capital letter, it speaks of God, the Holy Spirit. He has intelligence sapagkat naunawaan niya ang bagay ng Diyos. Next, he can be insulted. Hebrews 10:29. Ito pong kontekstong ito ay patungkol po sa mga backslider na kung saan ang puso'y pinatigas. Ni-reach out ng Holy Spirit, kinukumbik, dinadalaw, binibisita, pero nire-reject, nire-resist. Hebrews 10:29. Of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace. Who is the Spirit of grace? God, the Holy Spirit. He can be insulted. Next, he can be grieved. Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. And do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag daw po natin siyang palungkutin na siya po nag-seal ng ating kaligtasan hanggang sa araw at oras ng katubusan. Next, he gives guidance. Romans 8:14. For as many are led by the Spirit of God, for as many are led by the Spirit of God, these are sons of God. He gives guidance. Next, he teaches. Na po yung nagtuturo. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Yang alam po kayo ng isa pong halimbawa. Nang ma-memorize ko po ang Bible sa loob po ng 3 months, 8 hours po gabi-gabi binabasa ko, alas 8 ng gabi hanggang alas 3 sa madaling araw, na-memorize ko po siya. So lahat po ng teaching ni Jesus, nabasa ko. Pero hindi ko po siya lahat maalala one by one, malibang i-review ko. Kaya nga tayo nagnunots eh. E noong time pong yun, naka-6 na buwan sa Lord, nagtuturo ako. Kahit bago pa lang ako sa Lord. So yung pong lahat ng teaching na nabasa ko mula sa Lord, pinapaalala sa akin ng Holy Spirit. He teaches. At kung meron po siyang gustong ipaabot sa akin, hindi ko naintindihan sa teaching ng Panginoon, ini-explain niya sa akin. Ipinapaunawa niya. He is a person, he teaches. Next, he guides in truth. John 16:13. However, when he,
the Spirit of truth, capital letter S, it refers to the Holy Spirit, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak and He will tell you things to come. Ito po maganda, ito tingnan niyo po si tatay. So marami po ako tinuturo, hindi niyo maabot. Kagaya yung mga bago sa inyo, yung salitang first fruit. Hindi nyo maintindihan nyo kasi hindi naman naituloy sa pinanggalingan yung mga fellowship. Mahirap intindihin, especially, syempre nga, isang buwang sweldo mo, nung buwan ng January, ibibigay mo sa Lord. Hindi nyo naintindihan, sometimes yung flesh nyo nagre-resist. Pero spirit nyo uma-agree. Kasi narinig nyo truth. Marami ko sinasabing mabibigat na bagay na hindi nyo abot. Mahirap intindihin. Pero spirit nyo uma-agree kasi nga truth. Dahil siya ang spirit of truth. Kasi sumasa inyo siya. Kaya hindi ka pwedeng maligaw pag may Holy Spirit ka sa buhay, kahit hindi mo maintindihan ang isang bagay, sapagkat siya yung magkukumprove sa'yo kahit hindi mo naintindihan, dahil siya ang espiritu ng katotohanan. Ang bulong ng diablo sa labas, ang witness sa loob. Do you get that? Kaya kahit na sabihin po ng mga kulto at ng mga impostor, ng mga deceiver, sila yung nasa Lord, ini-echo ni Satan sa atin yung to deceive us, but the Spirit of God in us resist it. Resist it. Because He is the Spirit of truth. Next. He is co-equal with God the Father and God the Son. Co-equal. Siya po ay isang persona, siya po ay Diyos. At kung ano po yung attributes ng God the Father, yun din po ang attributes ng God the Son, at yun din po ang attributes niya. Naunawaan niyo po ako. Sabihin, kung ano meron ng God the Father, meron ng God the Son, meron din ng God the Holy Spirit, sila po ay pantay-pantay. Halimbawa, ang attributes ng God the Father ay 10. Yun din ang attributes ng God the Son, yun din ang attributes ng God the Holy Spirit. Parehas lang siya. Ba't ko po siya pinapaliwanag? Kasi marami nga po, hindi po naunawaan ang person, ang deity ng God the Holy Spirit. At ginagawa nilang lesser sa God the Father and God the Son. Hindi po tama yun, mali po yun. Matthew 28:19. Jesus said, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Ito po ang Trinity. Sa original Greek, ang ibig sabihin nito, sa pangalan ng tanging Ama, sa pangalan ng tanging Anak, at sa pangalan ng tanging Diyos, Espiritu Santo. Ang Diyos po ay binubuo ng 3 persona, pero sila ay isang Diyos. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:4-6. There are diversities of gifts, but the same Spirit, capital letter S, it refers to God the Holy Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord, the Lord Jesus Christ. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Pag pinag-usapan po natin ang salitang deity, wala po siyang pinapantungkulan kundi ang Diyos lang. Pwede pong gamitin po ng mga kulto ang salitang divine. Kaya sabi nila, this person is a divine person. Pero yung salitang deity, hindi nila pwedeng gamitin. Sapagkat siya po'y pumapatungkol sa Diyos lang. Tingnan niyo po ang pagkakaiba ng salitang divine sa deity. Ulitin ko ha, po pwedeng gamitin ng maraming kulto yung salitang divine. Of course, hindi natin tinatanggol yun, pero ginagamit nila. Sabi ng marami, sabi nila, I am a divine person. Yun din ang sabi ng mga follower nilang naloko nila. Pero yung salitang deity, hindi pwedeng ikabit kahit kanino yun. Kahit na totoo kang man of God, totoo kang anak ng Lord, totoo kang anak ng Diyos, dahil ang salitang deity, isa lang ang pinapatungkulan, God. Do you get that? Ang meaning po ng deity ay ito, the quality that is possessed by God alone. And it distinguishes Him from every other thing. Deity, it is the essential nature that makes God, God. Now, ano po ang
Attributes po ng deity. Number 1, He is omnipotent. All-powerful. Pag sinabi natin all-powerful, omnipotent, it refers to God. Wala pong iba. It refers to deity, and that is God. The Father, God the Son, and God the Holy Spirit. He is omnipotent, all-powerful. Luke 18:27, Jesus said, the things which are impossible with men are possible with God. Jeremiah 32:27, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Second, He is omniscient. Omniscient. O-M-N-I-S-C-I-E-N-T. Omniscient. All-knowing. Psalm 139:1-6. Now look to tatay, dadahan-dahanin ko po O Lord, sabi ng psalmist, you have searched and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it all together. You have heads behind and before, and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Omniscient, all-knowing. Hindi pa po natin ginagawa, iniisip pa lang natin, alam niya na. Before it happened, billion years before it happened, He knows it. He knows the eternity past, the future, the now, the present, and the eternity future. He knows everything. Next, attribute po ng God the Holy Spirit, He is omnipresent, meaning to say present everywhere. Psalm 139:7-8. Where can I go from your Spirit? Again, capital letter S, it refers to God the Holy Spirit. Or where can I flee from your presence? Yan na. Your presence, that is God the Holy Spirit. If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. God the Holy Spirit is present everywhere. Kaya ngayon kayo magtanong, kung present siya everywhere, bakit hindi siya nararanasan ng maraming mga churches, ng maraming unbeliever? Because they don't know Him. They don't recognize Him. They don't respect Him. They don't welcome Him. Kaya nga tinuturo ko sa inyo dahil gusto kong ma-enjoy niyo siya araw-araw. Siya magdadala sa inyo sa perfect will ng God the Father. Siya magre-reveal sa inyo ng pinakabuhay ng Lord. Alinsunod sa mga nabasa niyo sa Bible at tinuturo ni Tatay. Siya magsasabi sa inyo ng gagawin sa business, sa family, sa ministry, kung paano isosolve ang problem. Siya magbibigay ng lahat ng kailangan niyo. Kaya ako, pagising ko sa umaga, Father, I love you. Lord, I love you. Holy Spirit, thank you for being here. Come, God the Holy Spirit. Bring me to Jesus now and reveal the Lord to me. Let the will of the Father be clearly known to me. Yun po yung everyday will na kailangang lakaran ko. Yung pupuntahan ko, sasabihin ko siya nagpapakansin, gagawin ko pag tumayo ako, ituturo ko. Naunawaan niyo po yun. So meaning to say, lead me in fulfilling the will of God. Next, He is eternal. Hebrews 9:14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit, again, capital letter S, it refers to God the Holy Spirit, offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God, eternal Spirit. He is eternal. The Holy Spirit is eternal. He is sovereign. 1 Corinthians 12:11. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. But one and the same Spirit works all things. He is sovereign.
Next, He is unchangeable. Alam pong sabi ng Hebrew 13:5, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, the Lord Jesus Christ and God the Father is unchangeable. Yun din po ang God the Holy Spirit. Kaya tingnan niyo po si Tatay, thank you Holy Spirit. Sabi niya po ito sa akin kanina na ako po yung nandoon sa loob. Sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God, who is the Spirit of God? God the Holy Spirit, was hovering or at the top of the water, over the face of the waters. From the book of Genesis hanggang book of Malachi, meron po siyang 39 chapters. From the book of Matthew up to the book of Revelation, meron siyang 27 chapters. So all in all, this Holy Bible, this Holy Scripture, this infallible book of God, whom we love more than our life, has 66 books in it. At sa lahat po ng 66 books na ito, sa lahat ng chapters na yan, ay minimension ng God the Holy Spirit. Mula noon, sa Genesis 1, 2 na binasa ko sa inyo, hanggang sa Book of Revelation, hanggang eternity, hindi siya nagbago. Siya pa rin yun. Kung paano ang God the Father ay hindi nagbago, ang God the Son ay hindi nagbago, ang God the Holy Spirit hindi nagbago. Naintindihan niyo po yun? Hindi po siya bumabata, hindi tumatanda, hindi tumatangkad, hindi pumapandak, hindi pumuputi, hindi umiitim. Hindi siya nagbabago. Dahil hindi siya tao. Hindi siya force, hindi siya power. Hindi siya symbol, hindi siya figure of speech. Siya po ay isang persona, siya ay Diyos. Ano po ba yung mga symbol ng God the Holy Spirit or emblems? Water, fire, dew, rain, dove, light. Ayan po ang mga symbol. Siya po ay persona. Siya po ay Diyos. He is unchangeable. Psalm 102 verse 27. But you are the same, and your years will have no end. But you are the same. Palakpakan po natin ang Diyos. But you are the same, and your years will have no end. Bakit po tayo mabubuhay habang panahon? Kasi ang Diyos na hindi namamatay ay nakatira sa atin. Kaya ang isa pong sign na ang isang tao ay ligtas ay ito. The Spirit of God lives in him. Lives in her. Lives in them. At pag umaapaw ka sa Holy Spirit, hindi ka lang ligtas, living like Jesus. Ito po, maganda po ito. The Holy Spirit is our everyday companion. John 14:20 is amplified. But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, Jesus is speaking, in my place to represent me and act on my behalf. He will teach you all things and He will help you remember everything I have told you. Tinawag po ang God the Holy Spirit, number 1, helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. And He represents Jesus and act on behalf of Jesus. Siya po ang kasama natin. Yung nararamdaman natin joy within, that is the Holy Spirit. Because He is called the Spirit of joy. John 14:15-17. Jesus said, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He will give you another helper. Who is the helper? God, the Holy Spirit. That He may abide with you forever. Palakpakan natin ang Diyos. Forever.
The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you. Isipin mo, yan po ang meaning ng born again na binigay sa akin ng Holy Spirit ng early years. Sabi niya, anak, isa sa meaning ng born again ay ito, God is with you, ang Diyos na meron sa iyo. Hindi po yan na ituro ng napakaraming theologian at maraming man of God. Ang definition ibinigay nila concerning born again ay new creation. Totoo po yun. Pero bilang apostol, God brought me higher than that. Kasi kung bakit ka naman na born again, may nag-born again sa iyo. Sino po yun? God the Holy Spirit, when you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Next, He is the revealer of the heart and the mind of the Father and the revealer of the future. God the Holy Spirit is the revealer of the heart and mind of the Father and the revealer of the future. 1 Corinthians 2, 9 and 10. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Watch this, verse 10. But God has revealed them to us through His Spirit. Capital letter S. It refers to God the Holy Spirit. For the Spirit, God the Holy Spirit, searches all things, yes, the deep things of God. Nire-reveal niya sa atin ang will ng God the Father. Nire-reveal niya po sa atin ang lahat ng ipinirepare ng God the Father sa atin. Nire-reveal niya po sa atin yung deep things ng God the Father na hindi na-reveal sa marami. Ito po yung theologian, professor ng Bible College. Tama po yung theology niya, okay po yung doctrine niya. Pero kasi nga, ayaw nilang pagalawin ng Holy Spirit para bigyan sila ng fresh revelation na alinsunod din sa binasa nila. Kaya hanggang doon lang yung naintindihan nila. Pero yung malalalim doon, kagaya nitong 1 Corinthians 2, 9 and 10, patungkol sa hinanda niya sa atin sa panahong ito, na hindi naabot ng isip ng marami noon, kahit nag-aaral, kahit sumakanya, ay naintindihan natin. At sino pong may gawa? God, the Holy Spirit. John 16:13, Jesus said, however, when He, the Spirit of truth, capital letter S, it refers to God, the Holy Spirit, has come, and He has come, and will continually come. He will guide you into all truth. Watch this. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will tell you things to come. Bago mangyari, sinabi niya. Bigyan ko kayo halimbawa. Na ako po'y nakasakay sa sasakyan, patungo akong Marikina. Sinabi sa akin ng Holy Spirit, that was 1997, sabi niya, anak, babagsak ang economy ng buong mundo. So the Holy Spirit is the Spirit of prophecy. He will tell you things to come. So, naihanda ko po ang Jesus Shield. Then, bago dumating ang 2008, the Holy Spirit said to me, son, babagsak ang economy ng buong mundo. Nangyari po yun. At yun po yung panahon na ang economy ng buong mundo ay bagsak. Daang-daang libo po walang trabaho sa buong mundo. At yun po yung panahon, yung mga taga-oras ng himala sa pangunguna ni tatay sa gitna ng bagsak na economy ng buong mundo, naging mga multimillionaire. At tinuruan ako ng Holy Spirit kung anong gagawin. Ang sabi niya, pagpadagdag ka ng offering. Magpadagdag ka ng pagbibigay. Turuan mo sila mag-pray at mag-ayuno. Mabuhay na banal. At mabuhay sa faith, magbigay ng magbigay. At sinunod ko po utos niya. 2008, bagsak economy ng buong mundo. Lumabas ang napakaraming multimillionaire sa Jesus is our shield. At ako po mismo sa buhay ko, yun po yung first time na ako po yung nakahawak po ng mga milyon. Na kahit sa panaginip, hindi ko alam kung paano nangyari.
He will teach you things to come. Kasi nasabi ko sa inyo, pag nakakita ka ng totoong apostol at siya'y nabuhay sa Spirit, huwag ka nang umalis na sa tamang tao, turo, tamang ministeryo ka. Parang arko ni Noah yan. Bago dumating ang bagyo, nakaredy na yung ark. Yan ang Jesus is our shield. At kahit binayo ng bagyo ang ark sa loob ng 40 araw, pero tumagal ang bagyo 450 days, sila Noah, hindi na mong problema. Eat all you can sa loob. At ginaid po sila ng Diyos kung saan po sila maglalanding. At yun po ang Mount Ararat, doon sa Turkey. He will tell you things to come. Kapag wala pong prophetic ministry sa church, walang apostolic ministry, walang prophetic word, walang prophetic anointing, the church will sink. It will go down, 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 down. Aray po mga kapatirang pastor, kawawa. Nagagalit po. Bakit daw sinasabi ko napakayaman natin? Eh, sagot ko, bahala ka kung gusto mo maghirap. Pero kami, wala kaming bahala. Bahala. Hindi raw sa Lord yun. Hindi mas lalong hindi sa Lord yung walang-wala ka. Sabi ng Bible, Psalm 35:27, God delights in the prosperity. Amen. So, bahala siya o ayaw niyang sumagana. Pero ang Bible malinaw. Si Kristong mayaman sa lahat, naging mahirap po pa tayong mahirap dahil sa kasalanan. Yumaman dahil sa kanila. Anong gagawin natin? Naintindihan natin kasulatan. Nasunod tayo. Tapos na yun sa krus. Wala nang pwedeng magbago. No? Jesus said, it is finished. Amen. Ano po ba ang isa pong powerful revelation sa gitna po ng continuous praise, kagaya ng ginagawa natin? Marami po yung glory pag tayo nagpupuri. Ano revelation doon? Naniniwala po tayo na yung sinasabi na ni Tatay rito totoo at may ginagawa ang Diyos. Sa langit, wala nang prayer meeting. Pero yung praise tuloy-tuloy. At kung bakit hindi makakanta ang maraming churches ng God, you're so good. Kasi hindi na naranasan goodness ng Diyos. Excuse me, kami hindi kami tumitigil, loaded kami doon. Loaded kami. Amen? First time ko nakaling na yun, nagre-reklamo yung manager ng bangko. Sa iba na daw ilipat yung mga padala. Ang dami nagpapadala, iba ron angel, galing sa langit. Tapos dito yung kamay ng naniniwala ang Diyos ay tatay niya. Oh, kung ang Diyos po ay tatay natin, alam niyo kung gano'n siya kayaman, eh ano ka ngayon? Alam niyo, yung problema po ng prosperity here sa Amerika, ito. Nagtuturo po sila ng prosperity, walang glory, walang kabanalan. Tayo kompleto. At pag napuno ka na ng glory, hindi pwede hindi ka mapuno ng prosperity. Sapagkat yung salitang glory, ang ibig sabihin nito sa Hebreo ay kabod, weight. At ang ibig sabihin po niya, pag ito'y personified natin, ay fame, wealth, great treasure, radiance, beauty, health, high position. Ang kausap dito. At lahat ng chosen people ng Diyos sa Bible, from Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, Solomon, the children of Israel, lahat ng mga anak ng Diyos sa Old Testament, nasa simpa yan, na Old Testament yan, napakayaman, paano pa tayo?
Ay, ito sana, ihuli ko to. Kaya lang, hindi ko na mahihuli. Pero ito, tuloy po natin to, tatapusin natin to. Alam niyo si Obed-Edom, hindi naman siya Israelita. Gittite po siya. Wala siya sa tribo ng Israel. Mababasa niyo sa 2 Samuel 6:10-12. Siya po ay isang Palestinian. Edomite. Hello. So, nung nahawakan ni Usa, yung Ark of the Covenant, siya po yung namatay kasi pwedeng humawak doon priest, hindi naman siya priest. Natakot si King David nung nakita niya nangyari kay Usa. So, ang ginawa niya, dapat yung Ark of the Covenant, dadali niya sa Jerusalem. Kasi doon talaga ang destiny noon eh. Kaya lang, dahil namatay si Usa, nagpasya siyang wag dalhin. Kasi natakot siya. Ang ginawa niya, dinaan niya ron sa bahay ni Obed-Edom na isang Gittite. Hindi siya Israelite. At nung makarating po yung Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom, isang Gittite, at ito po yung nag-stay ron for 3 months, pinayaman na yun si Obed-Edom. Hindi Israelita yun. Paano pa tayo umaabot? Get the revelation. Hindi ka pwedeng maging napakayaman materially, physically, financially, mentally, malibang una sa lahat, mayaman ka sa glory. Dahil lahat ng bagay ay nagsisimula sa kaluwalhatian ng Diyos, sa Diyos. Kaya ibang fellowship, yun sila kasi wala naman silang naranasan kagaya ng atin. Naintindihan niyo po ako. At nang malaman ni King David na, abay, sobra ng yaman ni Obed-Edom, binibid niya po yung ark, nabalik ng Jerusalem. Wala namang ginawa si Obed-Edom. At ang sabi po ron, isa lang ang reason bakit na-bless si Obed-Edom is 3 months, lahat po lang meron siya, pati household, sabihin, pati po yung mga servant, pati yung mga katulong, na-bless. For one reason, because of the Ark of the Covenant. Ano po ba yung laman ng ark? Presence ng Diyos. Hello. May 3 layer po ang tabernacle, outer court, inner court, and the most holy place. Sa outer court, dito nagaganap ang burnt offering. Naghugas ng mga kasalanan sa pamamagitan ng mga handog. Amen. Do you get that? At doon po sa Holy of Holies, ando doon po yung mercy seat. Ando doon 2 cherubim, nagbabantay. Ando doon po yung table of stone na naglalaman ng Old Testament, 10 Commandments. Ando doon ang presence ng Diyos. Ngayon, nasan presence ng Diyos? Kaya pag naglalakbay na pong Israelita at dala-dala yung ark, takot na po yung mga kaaway nila kasi meron silang understanding, kasama nila ang Diyos. Kaya pag sila yung nagpupunta ng gera, nauuna yung ark. Sa panahon natin, pag may gera, yung flag nasa likod. Kasi pag nakonquer po yun, talo sila, alipin sila. Nung gera ng Israel, yung pong ark nasa harap, wala sa likod. Because Jesus is their shield and their banner. At hindi lang sa atin nakatira yung glory, sa ating mga anak, mga apo. Do you get the revelation? Because of the presence of God. It's all in the presence of God. Para maging mabigat po revelation, ito po siya. Ephesians 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ano pong sinabi rito? Who has blessed us with all spiritual blessing. So lahat ng blessing nagsisimula sa spiritual. Kaya pag puno ka ng Holy Spirit, puno ka ng revelation, maraming spiritual truth at revelation, punong-puno ka rin ng material blessing.
Kaya, pinipili ko po na yung inyong mga mind baguhin. Release lang tayo ng release. Kainin mo yung gusto mong kainin, bilhin mo yung gusto mong bilhin, basta kailangan mo. Huwag kang mag-isip. Just enjoy it. Because the more you give it, the more it will return to you. Ano po dapat gawin natin ngayon? Number one, we must submit to God the Holy Spirit control, leading, and guidance. Like our Lord Jesus Christ. Kasi ito po sinasabi ko sa inyo, nilikaran ng Panginoon, hindi humanity. Lahat ng miracle na ginawa niya ay through the power and the anointing of the Holy Spirit. Kaya grabe yung control ng Holy Spirit sa kanya yung leading, yung guidance. Ang kailangan lang natin ito maging sensitive sa kanya. Intindihin po yung nature niya na pinapaliwanag ko na nga sa inyo. Mahalin po siya ng gusto, ng malalim na pagmamahal, totoong pagmamahal. Even though hindi ko po nasasabing, papiperfect nyo na po siya bunga ng revelation ito. Kaya nga itutuloy natin, pero malaki na po ang impact nito sa inyo. Second, you must not grieve, offend, quench the Holy Spirit. Paano po natin iiwasang i-grieve, i-offend, i-quench ang Holy Spirit? Huwag po tayong magkasala. Anumang klaseng sin, huwag po tayong magkaroon. Na-open po siya, na-insulto, nag-grieve, nakukwens. At pag siya po yung nag-manifest ang sarili, kagaya ngayon, hindi ko mapigil na magsalita sa inyo kasi leading niya yun eh. Hindi ko pwedeng itigil. Ma-open siya. Makukwen siya. So kailangan lang marunong tayong mag-flow, sumunod. Nakita niyo kung gaano si tatay kaingat, lagi kong kinakausap sila, huwag kayong magkakamali. Kasi pag nagkamali tayo, yung presence niya magsisis. Kailangan sumabay kayo kay tatay. Kailangan sensitive kayo. Huwag tayo magsisinungaling. Huwag tayo magtatampo, maghina ng higit sa lahat, yung lust ng buhay, spirit of, lust of the eyes, pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes, and worldliness, dapat wala tayo yan. Dapat maingat tayo sa lahat ng bagay. Huwag tayong tumulad sa marami na nag-commit ng sin of blasphemy. It is an unpardonable sin against God the Holy Spirit. Ay sinasabi ng Lord sa Matthew 12:31-32. Kasi yung gawa ng Holy Spirit, sinasabi nilang demonic. Yung ginagawa ng sinasabi nilang satanic. Sinadya po ng mga Pariseo yun. Ang problema po nila kung bakit sinabi ng Lord ang salitang ito. Therefore I say to you, every sin in blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. They blaspheme God the Holy Spirit. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Unpardonable sin. Kaya warning po ito sa maraming kapatiran sa iba't ibang fellowship. Lalo po yung mga conservative. Yung ilan po sa evangelical circle na conservative. Na hindi naniniwala sa baptism ng Holy Spirit, speaking in tongues, miracle. Hindi lang po sa Pilipinas nagaganap yan, buong mundo na sinasabi nila demonic yan. Jesus said and warned everybody, beware, mag-ingat kayo. Huwag yung sabihin yung gawa ng Holy Spirit ay gawa ni Satan. Nagaya ng mga Pharisees. Intentionally, wala silang balak mag-repent. Kaya ang advice ko sa lahat, pag hindi nyo alam yung nangyayari, tahimik lang kayo. Huwag yung sabihin satanic yan. Huwag yung sabihin yung trabaho ng Diyos ay gawa ng Diablo. Yung speaking in tongues. Kung ayaw mo mag-speaking in tongues, eh dito mahimik ka na lang. Kung wala ka na unawaan sa gifts of the Spirit, tumahimik ka na lang. Kung ayaw mo na miracle, tumahimik ka. Huwag mo sabihin, hindi sa Diyos yan. Kung hindi ka naniniwala sa apostol, gusto mo ikaw lang ang sikat kasi hanggang pastor ka lang, tumahimik ka. Huwag ka na magsasalita pa ng pangit. Huwag mo sabihin, demonic yan. Hindi ako nagpapaalala si Jesus. Willfully po yan, sinasadya. Kaya yung doctrine, mahirap yan pag hindi biblical. Yung man-made. Kaya yung nabuhay po sa traditional doctrine, wala sa move ng Holy Spirit, mahirap po yan. Napakapangalim. Ako lumaki ko sa presence ng Lord.
Kaya ang living like Jesus, buhay sa akin yan. Kaya nga tayo binigay ng mandate, pinakita niya buhay ng Lord, tinuruan niya ako mabuhay kagaya niya. Wala naman nagturo sa akin tao, but the Holy Spirit. Prayer, fasting, understanding ng Scripture. Anointing ko yun eh. Hindi nila pwedeng gawin yung ginagawa ko. Trabaho ko yun. Kaya nga sabi ko, para hindi ka mahirapan, sumakay ka na lang sa ark. Dahil hindi naman akong gumawa eh, si Noah. Amen. Pag nakapasok ka rito, ako nagtatrabaho, pero yung blessing, in-enjoy mo. Sumabay ka na lang, sumunod ka na lang. Next, kailangang mahalin natin ang God the Holy Spirit more than anybody and more than anything. Kung paano natin minahal ang God the Father lang una sa lahat, higit sa lahat, ang Panginoon Jesus, ganun din po siya. Nagkaroon tayo ng heart, kagaya ni King David nung siya po'y magkasala. At itong prayer niya, in Psalm 51, 10-12, Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Si Saul na magkasala, ang kinakatakot niyang mawala, yung position niya, yung throne, yung kingdom, yung kanyang crown. Si King David na magkasala, isa lang kinakatakutan niyang mawala, ang Holy Spirit. Kaya ang prayer niya, itong prayer niya, napakalinaw. Do not take your Holy Spirit from me. Kasi alam ni King David, ito ang susi ng tagumpay niya sa lahat ng labanan. Ito ang susi ng lahat ng revelation dumating sa kanya. Ito ang susi ng karunungang dala niya. Nang sabi niya in Psalm 119, kita ko mas matalino at marunong kaysa sa lahat ng advisor ko. Because he is filled with the Holy Spirit. Si Tata hindi nagtapos ng high school. Walang movement, walang coalition, hindi pumasok ng Bible school. Pero mas matalino ako sa mga theologian at kung sino pang tao sa ibabaw ng lupa. Ako pa hinihinga ng pahay ng mga abogado, ng mga justices. Akong kausap dito. Ng mga negosyante. Pero hindi naman nila alam yung magaganap sa future. Puro speculation lang sila. Puro lang balita ng dyaryo yun. Tinitingnan nila yung takbo ng stock exchange. Ang Holy Spirit, hindi. Sigurado ang sinasabi niya. Do you get that? Kaya huwag nating payagang magrib ang Holy Spirit, ma-open, ma-quench, ma-insulto. Mahalin natin siya. Pag nating payagang, iwan niya tayo. Alam niyo, pag binabasa natin itong Psalm 51, 10-12, kinukot ko lang, pero nung si King David po yung nagpipray niya, grabe pong lupasay niyang iyak niya. Grabing repentance niya. Pwede kong sabihin, almost nagmamakaawa siya sa Diyos na huwag tanggalin ang Holy Spirit sa kanya. Nakikiusap. Yung salitang brokenness, humble and contrite spirit, minanifest ni King David yan. Lalo nang siya po'y nagkasala. Grabe po yung kanyang pong hinagpis at kalungkutan. Pagsisisi. At isang hiningi niya, huwag mong tanggalin sa akin ang Holy Spirit. Lahat naman na nangyari rito, trabaho ng Holy Spirit. Pag umakyat si tatay sa pulpito, nakikita niyo ako. Sa amang pulpito, basta tumayo ako. Nakikita niyo ako. Pero tinuturo ko galing sa Kanya. Trabaho ko sa Kanya. Lakas, ano kukuha ng lakas galing sa Kanya. Di birong bumiyahe ba? Pero nakakadama ng pagod katawan mo, pero yung spirit mo inwardly sobrang lakas. Mga nagpo 40 days. Yung iba nga sa ibang fellowship, 2 days lang, ayaw na. Iba nga, 1 day lang, ayaw na. Yung mga nagpo 40 days dito. Katatapos pa lang, magpo 40 days na naman. Kaninong lakas yun? God the Holy Spirit. Kaya kung sino nakakaintindi ng revelation teaching na ito, sila po yung pinaka-humble sa Bible. Kasi alam namin, wala naman kaming ginawa It's all God. Na yung napansin, pupunta akong Bible, pupunta ako ng pulpito, minsan hindi ako nagbubukas ng Bible, madalang. Minsan wala akong notes. Because I flow in the Spirit.
At kung meron man akong notes, revelation din yun. Siya rin ang may sabi, sinulat ko lang para hindi mawala. Kasi nililibro ko. Pag ako'y uupo na po sa lamesa, almusal, tanghali, hapunan, saan man ako kakain, Holy Spirit, thank you for being here. Ang presence mo ang pinakamaganda sa lamesang ito. Thank you for your presence in being here. Amen. Now, so we pray na ako, Father God, thank you for the grace and the blessing. Let us remember the poor to honor the Lord Jesus Christ. Siyempre, yung official prayer sa God the Father. Yun ang official prayer, yun apostolic official prayer sa Bible. In the name of our Lord Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit. Kaya pag tayo po'y nakikipag-fellowship sa Kanya, intimacy yun. Fellowship, parang kaibigan mo siya. Even though hindi ko siya tinatawag na friend, kagaya ng ibang manab, tawag ko sa Kanya friend. Ako hindi. Even though hindi masama yun, siguro revelation nila yun. Pinipellowship mo siya. Kausap mo siya. Pero ang official prayer, puro sa God the Father. At hindi tayo matatakot, at dapat matakot na baka makalimutan mo si Jesus. No. The more na puno ka ng Holy Spirit, the more Christ-centered ka. Kasi hindi kumukuha ang Holy Spirit ng parangal sa sarili niya. Lahat ng ginagawa niya ay para sa karangalan ni Jesus. At muli niyang bulay-bulay yun dyan, 16:12-15. He will glorify me. So the more punong-puno ka ng Holy Spirit, the more you glorify Jesus. Sakay ako sa sasakyan, Holy Spirit, thank you. Kasama kita sa loob ng sasakyan. Magpipray kami bago kami umalis. Ito prayer ko. Thank you, Holy Spirit, you are here. Pag na-recognize ko na po siya, ito na yung susunod kong prayer. Katanas, lumayas ka sa dadaanan namin. Lumayas ka sa harap ng dadaanan ng sasakyan namin sa likod, sa itaas, sa ilalim, kaliwa kanan, lumayas ka. Hindi ka pwedeng lumapit dito. Ito'y balot ng dugo ng Panginoon. And I command the angel to go ahead of us. And Lord, thank you for being here. Continue to speak to me. I am listening. And I thank you for your presence. Tuloy-tuloy na. Inuulit ko, ang pwede lang gumambala dyan, si Nanay Ellen lang. Ayun po ang simpleng pagdadala. Kasi iba nagtatanong, paano si tatay mag-pray? O paano si tatay mag-communion? Kinakwento ko na sa inyo. Pupunta ng ibang bansa, tayo na po, Lord, alis na tayo. Bago po ako lumabas ng bahay, inuuna ko nang i-welcome Holy Spirit. Come, Lord, lead me. Pagkatas ako po'y nagbabaw. Respect sa Kanya. Nakita niyo si tatay laging lumuluhod. Kung ano ka sa kwarto, yung ka sa entablado. It is not for us. Yun ang sign ng humility. So we have to learn to make things perfect as we walk with the Lord. Kaya ngayon, grabe yung presence niya. At pag uwi nyo rito, hindi pa tapos yan. Gusto niya pa kayong katagpuin, allow Him. Naging gumaya sa ibang kapatiran, paglabas, iba na pinagkukwentuhan. Nag-aaway na siya. Paglabas nyo, pag-usapan nyo pa rin yung nangyari. Live with the spirit of praise and thanksgiving, rejoicing before the Lord. Naging mapagpasalamat ka. Tatay, anong gagawin mo pag umuwi ka mamaya? Luluhod, magpapasalamat. Sa ginawa niya ngayon. Hello. So na-enjoy mo siya. Ganun lang siya kasimple. At bago tumulog, Holy Spirit, thank you. Abang natutulog ako, nakabalabal ka sa akin kagaya ng kumot. At ang unang-unang lalabas sa bibig mo, I love you, oh God. I love you, Lord. I love you, Holy Spirit. Amen. Di ba nakakita tayo ng mga pamilya natin sa bahay? Minsan dumalaw tayo sa bahay. Anong sabi natin? Good morning, Lolo. Good morning, Lola. Good morning, Papa. Good morning, Mama. Say that to God. Minsan tanghali, magandang tanghali po, Papa. Minsan gabi, magandang gabi po. Respect yun. Do that to God. Do that to the Holy Spirit. Amen. Amen. Kaya ko aeroplano, Holy Spirit, mahaba biyahe natin. Thank you for your presence that is manifesting today. Lead me. Bukas po yung cellphone ko kasi cellphone ko puno ng Bible yan. Iba-ibang translation binabasa ko. Tapos yung notes ko. Ako nagsasaksak sa tenga ng
nung sinasaksak ng iba kasi yun disturbance yun. Hindi mo marinig tinig ng Lord nun. Kasi may nakasaksak sa tenga mo. Be still and know that He is God. At pag nag-manifest na yung presence niya, magpulo ka. Iwan mo yung ginagawa mo. Doon nga kami sa isang bahay na mini bungalow. Ako yung naglalaba, nagluluto, namamalengke. Kaya nga laba ko ni nanay kasi saan ka nakakita? Breakfast in the bed. Si tatay naglaba, namalengke, nagluto. Tapos ihatid ko pa yung almusal ni nanay. Sa higaan, sa kama. Kita niyo yung laba ko ni nanay? Anong sabi niya? Kamyas na naman. Nanawaan niyo yun? Di totoo po yun. At pag naramdaman ko yung Holy Spirit, tinatawag ako, iniiwan ko po yung ginagawa ko. Pumapasok akong kwarto. And the more you do that, the more He will reveal Himself to you and fellowship with you more and more. Kasi sensitive ka. Di ba nasubukan nyo, kinakausap mo isang tao kung saan nakatingin? Di ba naiirita ka? Kasi parang hindi ka ginalang. Kaya nakausap mo, nagtitext. Keep talking, keep talking. Siya naman, keep messaging. Ganun ang Holy Spirit. Gusto niya, pag nagsalita siya, you must give your full attention. At pag naramdaman mo meron siyang burden na nilagay, iwanan mo ginagawa mo. Kahit sino pa yung kausap mo. Be polite and say to them, excuse me, God is calling me. Pagsamba, pananalangin, pagpupuri, in tongues, in understanding, hayaan mo siyang manguna. Dito nagsisimula mga vision and dreams, ang revelation. At ang praying in the Spirit, singing in the Spirit, ang door sa lahat ng gifts of the Spirit para mag-operate. Naintindihan niyo po yun. Siya ang door sa lahat ng gifts of the Spirit. Siyam yan Siya ang key. Di ba may kahadiyero ka? Dapat may susi para mabuksan mo. Praying in the Spirit, praising God in the Spirit is the key para mag-operate ang lahat ng gifts of the Spirit. And your faith will rise up. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ano sabi ng Jude 1:20? Praying in the Spirit, build your most holy faith. Jude 1:20. Isang chapter lang naman ang book of Jude Praying in the Spirit, build your most holy faith. Kaya hindi problema ang faith pag lagi ka nagpipray in the Spirit. You operate in the faith of Jesus Christ. At malayo ka sa sin of idleness, useless word, empty word, idle word. Lahat po ng kasalanan ng labi, malayo ka. Because you pray in the Spirit. Do you get that? Nag-aantay ka ng customer, kliyente, pray in tongues. Huwag kang magulat siya, maya-maya, ang dami nang nakaparada yan sa tindahan mo. Ubus na yung tinitinda mo sapatos, bag, makeup, lipstick, pulbo. Totoo po yun. At kung may restaurant ka, sa totoo, hindi naman masarap yung luto ng marami, pero ang daming customer. Pinasarap lang ng Lord yun. Amen. Kaya kung hindi pa kayo baptized ng Holy Spirit, kada pagtitipo natin, magtuturo tayo ng baptism ng Holy Spirit. Inindihan niyo po yun. Pag-uwi niyo mamaya, pag-usapan niyo yung nangyari. Matuto kayong tumahimik. Kasi nagsasalita siya. Be like Samuel, pero Samuel 3:1-10, speak, Lord, I am listening. Speak, Lord, I am listening. Pinaliwanag kayo sa business conference, listening prayer. Matuto tayong mag-intay sa Kanya. Amen. Let us learn to wait on God. Waiting upon the Lord is a must for you. Hindi naman dumadating sa akin ang revelation ng ganong kadali. Even the majority, ganong kadali kasi sanay na nga akong lumakad sa tinuturo ko. Pero may mga pagkakataon, I wait upon God. Hinihintay ko po yung breakthrough anointing, yung pagdating ng presence niya para i-breakthrough sa Spirit ang lahat ng bagay.
And when that happened, gusto ko umakit na sa pulpito. At higit sa lahat, you have to perfect holiness in the fear of the Lord. Kasi ang pangalan niya, Holy Spirit. Be perfect in all your conduct, 1 Peter 1:15-16. In all your conduct, salita, gumamit ng tamang salita, pananaw, paningin, asal, pagkain, pagkilos, paggalaw. Amen. Yung bang, kita yung eyes mo, kagalang-galang, kahit di ka nag-aral ng mataas. Kasi, yung conduct mo nagre-reveal ng kalinisan ng buhay. Hello. Ito maganda to. Holiness is wholeness. Kaya pag nabuhay ka sa kabanalan, yung spirit, soul, and body mo, whole yan. Sanctify. Healthy ka. Gaano kahalaga holiness? Without holiness, you will never see the Lord. Hebrew 12:14. Walang kabanalan, hindi niya makikita ang Panginoon. Isa po siya sa qualification dinidemand ng Lord para ma-rapture ang sino man. Pumili kayo ng maayos na baro kahit hindi mamahalin. Okay, gumaya sa maraming nasa Amerika, nasa Europe, nasa pulpito, kumakanta, naglalakad, bukod sa mahaba ang buhok, akala mo maraming sawang nakatira ron sa ulo niya. Tapos butas-butas yung. Hindi po yan appropriate sa mga anak ng Diyos. Hindi ko po sinabing magsuot kayo ng puro branded na sobrang mahal. Alam niyo kung ano yung mabuti sa inyo. Amen. Sa langit, walang marumi. Ang amoy ng Diyos, walang kagaya. Pag nakaramdam ka naman ng ibang amoy sa bahay mo, kinikilabutan ka, nasusuka ka, may demonyo ron. May totoo yun. Yun yung contrast nun. So, ibig sabihin, Holy Spirit man siya o angel, si Satan man siya o demon spirit, may maaamoy ka. At maliit man ang bahay mo, linisin mo. Kaya isang maliit na papagyan, linisin mo. Sapatos mo, linisin mo. Nanawaan niyo po ako. In all your conduct, be holy in all your conduct. Araw-araw dapat presentable ka sa Lord. Kaya nga niya, kayo binibless para mag-base kayong maayos, kumain kayong maayos. Kanya ehente ng patay. Ehente ng patay. Nakabarong yun. Naka-attach case yun. Ganda ng gupito, naka-mouthwash yun. Kala mo general yun, pero ehente ng patay yun. Kita mo yung driver ng punerarya? Kita mo yung driver ng punerarya, nakabarong, tapos malungkot yung tugtog. Pinipilit i-present yung sariling maayos. Wala kayong makikita ang flight attendant ng mga aeroplano na hindi presentable. Lahat presentable. Alam nyo, may gawain na wala, dapat malinis ka sa sarili mo. Kung ano ka sa bahay, sa paglabas, yun ka rin. Yung being mo, si Jesus. Yung nature mo, si Jesus. Yung substance mo, very life mo, si Jesus. And Jesus Christ is holy. Perfectly holy. Siya yung perfect holiness mo. Kaya dapat sumasabay ka sa nais niya. You cannot represent God properly without living a holy life. Number 1 demand yan. In fact, sa lahat na gusto maglingkod sa Lord, yun ang unang-unang demand. Kabanalan. Kahit wala kang pinag-aralan, gagamitin ka niya. Pag walang kabanalan, kahit theologian ka, sideline ka. Kalinisan. And the more na malinis ka sa sarili mo, the more ang Lord ayaw kang iwanan. May gusto ka niyang dalawin. Because holiness is God's habitation.
Do you get that? Sinasakyan nyo, linisin nyo. Luxury, ordinary, second hand, brand new, linisin nyo. Yung mga nagdadrive, turuan nyo maging maayos. Amen. Naunawaan nyo po yun. Maging malinis. Requirement ng Diyos yan. 1 Peter 1:15-16, be holy, for I am holy. Be holy, for I am holy. That is how you love the presence of God. Yung pinakikita mong mahalaga siya sa iyo. Siya yung lahat sa lahat sa iyo. Kahit theologian ka, pag wala kang anointing, sayang yung theology mo. Only the anointing, the manifest presence of the Holy Spirit scares the devil and makes the demon in hell tremble. No one can break the yoke. It's only the anointing, the Holy Spirit. Bibigyan niya kayong karanasang hindi mo makakalimutan. So sweet, so divine, unforgettable. And believe me, pag dinalaw ka ng Holy Spirit, ayaw mo nang matapos. Mahirap makilala ang Lord ng gusto nang wala ang Holy Spirit. Mahirap makarating sa perfect will ng Diyos, to know it and to finish it nang wala ang Holy Spirit. Kasi siya ang magdadala sa iyo. Siya ang magtuturo sa iyo. Siya ang mag-a-assert sa atin to meet Jesus in the air, sa rapture. Siya rin ang magre-resurrect sa mga saints na mga una nang pumunta sa langit, sa mga libing ang pinaglagyan sa kanila. Siya ang magre-resurrect. Nakita nyo, ito, amazing to eh. Nung ma-reveal sa akin to, grabe yung iyak ko, grabe yung pananabi ko. Makuha nyo to. Ilalayo kayo dito sa sakit. At kung meron mang mag-i-insist na lagyan kayo ng karamdaman, hindi siya magpapatuloy. Dadating kayo sa puntong kalagayan nyo kahit na sabi ko yung katawan mo sa pagod, sa kirot, sa gutom, dadating ka sa kalagayang incorruptible ka. Si Elisha, namatay. Nadikit yung bangkay ng binatang namatay sa buto niya, nabuhay. So, yun po yung anointing. Hindi siya namamatay. Patay na si Elisha, bumuhay ng patay. Kaya kung buhay ka pa, at minahal mo ang Holy Spirit na nakatira sa iyo, immortal ka. Hindi ka tatabala ng sakit. Even though hindi exempted sa kirot, pero no effect sa iyo. Dahil na nag-preserve sa iyo ay yung presence ng Holy Spirit. Si Paul, hindi naman niya pinag-pray si Eutico, niyakap lang. Yung buhay ng Lord sa kanya, yung indwelling presence ng Holy Spirit na transfer kay Eutico, bumangon siya. May mga bagay minsan tayo mga anak ng Lord, tayo mga pastor at pastora pababa sa Living Lives Congregation. Kahit nagpipray tayo, hindi nag-work out. Hindi ibig sabihin ala tayong power. Pero may mga bagay na minsan tinuturo, kagaya na natutuhan ko ng early years ko. Gusto niya akong turuan ng bagong bagay. Pero alam ko may power ako. Hindi ako nawala ng faith. Kasi nagbubuhay ako sa prayer and fasting, ang haba ng prayer life ko. Pero hindi nag-work out. So nagtanong ako, sabi niya, son, just embrace him. Yung bata. Inaalong ko kasi nag-aapoy ng lagnat eh. Kinukumbulusyon, tumitirik mata. Just embrace him. Say nothing. Yakapin mo lang siya. Gumaling po yung bata instantly. Doon ko po natutuhan yung revelation na kinakailangan na yung puso natin nadudurog. Parang alabaster box na malibang nabasag siya, hindi lumabas yung laman. Binasag mo na yung alabaster box bago na puno yung bahay ni Simon ng Pariseo ng pabango. Yun yung brokenness.
At yung love ng Lord sa bata, sa sinamang may sakit na niyakap mo lang, nagsisimula mag-flow from you to them. At yun yung secret ng mga raising from the dead na yung buhay ng Lord nag-manifest. Do you get that? Do you get that? Kaya minsan nakikita niyo si tatay, umiiyak na lang, niyayakap sila. At simpleng pray, Lord, heal them. Kasi naramdaman ko na mas gusto niyang i-release yung love niya with His presence to set them free. Yun naman na naging problema na marami man of God sa Amerika at ibang bansa. Dahil may power, sige lang, islay ng islay, ng islay, ng islay. Eh minsan yung mga tao hindi nangangailangang ma-islay, ang kailangan nila love ng Diyos. Comfort. Hindi sila naging sensitive. At kaya minsan iba hindi na-islay, nagagalit sila. Don't resist the power of God. They don't resist the power of God. Pero ang kailangan nila hindi ma-islay yung love ng Diyos because they are in pain. Kaya ang Holy Spirit ang magtuturo sa iyo. At yung sinasabi ko sa inyo noon na huwag kang pato ng kamay. Be Spirit-led. Kasi iba-iba ang needs nila. Kasi pag humawa ka lang sa nila, umakbay ka lang, may nangyayari na eh. Kasi puno ka ng Lord. Para lang naman yung saksakan ng kuryente eh. Ito yung sakit. Malakas yung voltahe nito. Eh pag nilagay mo daliri mo dyan, makukuryente ka. Eh yun yung ibig kong sabihin. Pag puno ka ng Lord, konting hawak ka lang, kamay lang, may nagpupulo na. Kasi Holy Spirit na nakatira sa'yo, alive, active, tangible, real. At pag natap mo siya, magmamanifest siya. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, stir up the gifts that is in you. The gifts of the Spirit. How to stir up that gifts? Prayer, the Spirit. Worshiping God, loving God, desiring God. You stir up the gifts. Kung baga ba sa sasakyan ka, dapat lagi mong gamitin para hindi masira. Amen. Stir up the gifts. Ina-activate mo siya. Kasi andyan lang siya, hindi siya nawawala. Kaya nga hindi ka pwede mag-pray na the same as usual prayer. It must be in the Spirit. You must be led by God. Amen. Maraming ulit ako nakotap eh. Para akong maliit na nilalang doon sa presence ng napakalaking Diyos. At may mga time no na pumasok ako sa malaking cubicle, heavenly mirror sa loob. And the glory is all over me. Alam ko yung malunod, alam ko po yung masok, madrang, alam ko lahat yun. I remember sa cinema, kung sino siya nakakaalala, si tatay gumagapag sa pulpito. Lugmok for hours, nakadapa sa kapal ng glory ng Diyos. Sino siya nakakaalala? Grabing pagkalasing. Eh yun, pag gano'n na nangyari sa'yo, hindi mo na kailangan mag-pray sa may sakit, isang hawak mo lang. Nakita niyo yung mga naka-wheelchair dito. Umabot yan sila ng 17 wheelchair na nagsitayo eh. Kaya naman ang saksi eh. Hindi sila pinagpray, hinawakan ko lang, nagtayuan, isa-isa. Pag punong-puno ka ng Diyos, gano'n. Hindi problema ang faith. Do you get that? Kaya, napakasarap turuan ng mga young people. Napakasarap turuan ng mga old people. Because in this end time, God will pour out His Spirit to all flesh, young and old, boys and girls. Lahat ay dadalawin niya. At hindi niya imimiss ang Jesus is our shield. Hindi lang tayo merong prophecy tinanggap. Hindi lang natin alam ang kapanahunan ng pagdating niya. Yung iba alam, narinig ang prophecy pero lalagpasan ng Diyos. Hindi lang tayo nakakaalam ng panahon ng pagdating niya, hindi lang natin alam ang prophecy, naka-ready tayo. Sila hindi. Saan sila nag-fail? Hindi sa love sa Lord, hindi sa commitment, hindi sa desire mag-serve sa Lord. Saan sila nag-fail? Holiness. Kabanalan. When holiness fail in your life, everything fails. Kasi kahit mag-pray ka, walang sagot yan. Kahit mag-worship ka. Pag tayo sumasamba sa Lord, ang totoo, hindi lang tayo kumakanta eh. Inaalay natin buhay natin.
as a living sacrifice, holy and acceptable to God. At pag nakita ng Lord na yung buhay po natin ay acceptable, anong gagawin niya? Kung paano yung apoy ay tinutupok yung burnt offering doon sa brazen altar, bababa ang Holy Spirit at pupuspusin tayo. At kung sino na puspus ng mahaba ng tuloy-tuloy, yun ang sign na siya po'y banal. Hindi siya gutom, primary speaking, siya po'y banal. At yun ang naging daan kung bakit siya nagugutom sa Diyos. Kasi pag hindi ka banal, hindi ka magugutom sa Lord. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Psalm 84. Thank you, Holy Spirit. Mahirap pong magutom at magmahal sa Diyos ang sinamang taong hindi malinis ang buhay. Imposible. Pag sinabi ng Bible, God looks at the heart, ang ibig pong sabihin nun, lahat ng mangyayari sa atin, good or bad, big or small, whatever it is, begins in the condition or state of our heart. Psalm 84 verse 1. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. Verse 2. My soul longs, yes, even pains for the courts of the Lord. Ang lahat po ng cry out ng puso ng psalmist, ng mga anak ni Korah, na chief musician ni King David, ay patungkol sa presence ng Diyos. At ang sabi niya, my heart and my flesh cry out for the living God. Tatlo pong bagay ang binanggit niya rito. Verse 2, my soul longs, even pains for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. So binabanggit niya po yung buong kabuuan ng tao. His spirit, his soul, and his body. So pag ikaw ay puno ka ng kabanalan, lahat ng bahagi ng katawan mo, from your spirit to your soul to your body, will long for God. At pag siya'y dumalaw, because you are living a holy life, holiness mo yan. Yung spirit mo is strong. Yung soul mo ay sanctified, purified, consecrated. Yung body mo ay healthy. Hindi pwedeng iwalay yung spirit mo sa soul mo na nakalagay sa katawang ito. Kasi tayo ay tripartite being. We are a spiritual being na mayroong kaluluwa at may katawan. Kaya pag ang puso mo at yung salitang puso, pumapatungkol po rin yan sa salitang spirit, they're used interchangeably, ay napakalinis. Banal, gutom sa loob, maapektuhan yung pamumuhay mo. Kung ano yung nasa loob, makikita outwardly. At maapektuhan nun ang kaluluwa mo, pati katawan mo. Kaya nga pag nagkasala ang sino man, magre-repent siya. At ang repentance nagsisimula sa puso. At apektado nun ang kaluluwa niya. Pati katawan niya, at ano man ang karamdaman niya, mahihil. Do you get that? Kaya kung hindi ka magkakasala, you begin to live a holy life, and then that is your wholeness. Because His presence makes you whole. At pag kayo magpipray sa Lord, wala kayo humanap pa ng napakaraming karanasan na kagaya ng iba hanggang mawala sa biblical principle. Just love the Lord. Hayaan yung siyang magbigay sa inyo ng bagong karanasan. Pag tayong pumunta roon sa event, pumunta tayo sa relationship, and event will follow. Do you get that? Yun po ang tama. Kagaya ng iba, hingi ng blessing sa Lord. Hindi naman sumusunod. Useless yun. Tayo, hindi tayo hingi, sumusunod tayo, kaya bless tayo. Amen. Claim ng mga pangako na, hindi naman nagbibigay. Walang dumadating. Tayo bigay ng bigay, yung pangako niya, dumadating sa atin. Kaya pinalaki ko po kayo sa katotohanang natutuhan ko sa Panginoon. If it is not, why should I teach you? I waste your time.
Just love the Lord with your whole being. At para mamahal niyo siya ng gusto, be holy. Inuulit ko, holiness is God's house, God's habitation, God's dwelling place. At pag napakalinis ng buhay mo, kusa siyang dadalaw sa iyo. At hindi mahirap ang faith pag malinis ang buhay mo at ang puso mo, kusa siyang lalabas. Mahirap mamunga ang salita ng Diyos sa inyo na nagpuproduce ng faith sa buhay niyo pag ang puso mo marumi. Yan sabi po ng Amos, Hosea 10:12, breaking the fallow ground. Para po siyang farmer, nagtanim po sa lupa, matigas yung lupa. So para mataniman mo yan, dapat bungkalin mo. Tubigan mo, palambutin mo. At pag malambot na, saka mo taniman. At bahagi ng pagpapalambot doon, pagbubungkal, pagtatanggal ng mga grass. Nakuha niyo po ako ng mga dayami. Ganito po sa spiritual principle. Alam niyo, nagsimula akong matuto nito. 3 hours ko, wala akong hinihingi sa Lord. I just love Jesus. Wala akong hinihingi. I simply love the Lord. Kaya hindi mahirap sa akin yung 5 or 7 hours. At siya na nagsasabi sa akin kung ano yung dapat kong gawin. At ang Holy Spirit nagpipray na nilalabas ng labi ko, alin sunod sa perfect will ng Diyos. Kaya nung nagpunta ako ng Ateneo, pumunta ako doon sa isang lugar na tahimik. Galing na ako sa bahay, naka 7 hours na prayer na ako. Nagbiyahe pa ako ng ibang lugar. Dahil nila ako makapag-pray ng husto kasi nga dumami ng tao kasi tabi-tabi po yung mini bungalow tinitira namin mga kapitbahay. So ito talaga po yung prayer ko in the Spirit. Then the Holy Spirit said to me, just cry out. Just pray. Nagpulo po ako, maya-maya. Nakita ko yung sarili ko, nasa Japan. That was 25 years ago. Nakita ko yung sarili ko, nasa Amerika. Nasa Europe. I travel all over the country. And yet, ando doon po ako sa may bundok. May spirit travel. Yan sinasabi ko sa inyo kanina eh. He intercede. Kasi hindi tayo marunong mag-pray kung ano yung gusto ng Lord eh. Ang alam na nating prayer, yung mga nangyayari sa atin, nakikita natin, let us go beyond that. Marami siyang gustong i-accomplish, marami siyang gustong i-attain, tapusin na hindi niya magagawa malibang mag-cooperate tayo. So to sum up all this revelation as we go deeper sa susunod, holiness is the foundation if you want to experience God. Yung paghiwalay sa sistema ng mundo. Siya rin naman magsasabi kung meron siyang gustong ipaabot sa iyo eh. Sabi niya, son, what's the news? I want to show you something. Spirit-led yun. Pero hanggang walang ganon, no touch. Consecration of life. Yung iba naman, ang problema ng marami, hindi na sila nagbubukas ng cellphone, ng messenger, pag tinanong mo, kasi may nanliligaw eh. Ayoko ng distraction. Okay naman yun, pero wala sa cellphone yung problema, nasa puso mo. Kasi kahit wala namang cellphone, pero yung puso mo, tumitibok-tibok, parang bibing, tok, tok, tok. May problema pa rin yun. Kaya ang tinuturo ko sa inyo yung pinakaugat. Ganito natin to ilagay. Dito na ako magtatapos. Pag nasabik na po kayo sa magagandang bagay, yan po yung sign na ang buhay nyo ay malinis, ang kabanalan ay mataas at ang pag-ibig sa Panginoon beyond question. Thank you, Holy Spirit. Ang taong puot na puot sa kasalanan, pag nakakita ng taong may cancer, alam niyang ito'y bunga ng sin. Worse sin, kasi ang cancer po ay worse disease.
At siya po ay nagsalita ng simple, ang kanser ay namatay. Yan po ay sign ng standard ng Panginoon patungkol sa kabanalan. Nilakaran niya. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.